Puri sa Diyos. Ang taong naniniwala na mayroon siyang tatanggapin na magandang balita, pumupuri sa Diyos ng malakas. Brothers and sisters, I have good news for you. According to St. Luke, chapter 2, verses 51 to 52, it says, "Then he went down to Nazareth, but his mother treasured all these things in her heart. And Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and men." Siya'y sumama sa kanila pauwi sa Nazareth. At siya'y naging masunurin sa kanila. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus. Lumawak ang kanyang karunungan at lalong naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Purihin natin ang Panginoon. Sapagkat ito'y tungkol sa ina at sa anak, meron po akong nais ikwento sa inyo na isa ring ina at anak na lalaki. Ngunit, kakaiba rin ito ng ating mahal na ina. Nais ng isang ina na ang kanyang anak na si Kevin, na 15 years old, ay maging isang mahusay na pianista o mahusay na manunugtog ng piano. Kaya ang ginawa ng ina, binili ng ina ang pinakamagandang piano at in-enroll si Kevin sa piano lesson. Ang routine ng buhay ni Kevin, magmula noon, ay eskwela, ensayo, at piano classes. Dumating sa buhay ni Kevin ang pagka-bored, pananawa, pagkabagot. Tila baga ayaw na niyang ipagpatuloy ang napasimulan niya. Parang tayo. Sa simula, masisipag. Sa simula, excited. Sa simula, punong-puno ng enthusiasm. Dumating din ang panahon na tayo rin ay nabobored. Nagsasawa. Ang iba sinasabi, nagkaroon ng burnout. No? Sa Tagalog siguro, nasunog. Ngunit, sa ganitong katayuan ni Kevin, habang siya'y na-bored, nanawa, may isang hiwaga na naganap kay Kevin. Isang anghel ang nagpakita sa anyo ng tao at sinabi sa kanya, "Magbihis ka, Kevin, at may pupuntahan tayo." Matapos magbihis siya, dinala ng anghel si Kevin sa isang piano concert. Punong-puno ng tao ang tanghalan o bulwagan. Lahat ng tao, maging si Kevin, ay hangang-hanga sa galing ng pianista. Standing ovation ang binigay ng lahat ng manunugtog na ito. Tinanong ng anghel si Kevin. Sabi niya, "Anong masasabi mo sa manunugtog na iyon?" At ang tugon ni Kevin ay, "Napakahusay po. Napakagaling po. Wala pong katulad o kaparis." At sabi ng anghel, "Alam mo ba, Kevin, kung sino ang manunugtog na iyan?
For sure, sabi nung anghel, hindi siya si Boyet. For sure, hindi rin siya si Brother Jojo. Tanong ng anghel kay Kevin, hindi ko alam, sabi ni Kevin, kung sino siya. Ang sabi ng anghel, ang manunugtog na iyon ay walang iba, kundi ikaw sa pagdating ng tamang panahon. Kung patuloy ka at hindi ka titigil sa iyong pagsasanay. Tayong lahat, kapatid ko, kay Kristo, ay itinalaga ng Diyos na matulad ni Kristo upang makamtan natin ang favor ng Diyos at maging kalugod-lugod sa Diyos kung tayo ay magpapatuloy sa pakikinig ng magandang balita. Narito na po, mga kapatid ko kay Kristo, ang ating punong lingkod upang gabayan tayo sa kanyang aral kung paanong makamtan ang favor ng Diyos at maging kalugod-lugod sa mata ng Panginoon. Brother Mike Z. Velarde. Kumusta na ang mga Kevin? Thank God! I am blessed! Happy and prosperous talaga! Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapang kalooban, maginhawa, at matagumpay! Thank God! I am blessed! Happy and prosperous talaga! Ako'y mayaman at matalino pa. Thank God, ako'y marangal at matuwid na. Thank God, happy, pag-ibig ko'y wagas na. Happy and prosperous talaga. Happy and prosperous talaga. I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapang kalooban, maginhawa, at matagumpay! Purihin ang Panginoon. Taasan niyo ang dalawang kamay. Ako, mahilig magtanong ngayon. Tatanungin ko kayo, hindi pa ba kayo gutom? Hindi pa? Bakit? Kasi kumain na kayo kanina, di ba? Sino lang hindi pa kumain? Ayan. Tatanungin kayo uli. Alam nyo, hindi pa. Ang dami kayong dapat malaman. No? Gusto nyo malaman? So, habang pinagnilayan ko po yung topic tungkol sa divine provision, divine protection, divine guidance, nagugulat po ako. Alam niyo kung bakit? Lahat na tao na nilikha ng Diyos, mayroon na siyang inilagay na protection, guidance, and provision. Sa kamay niyo, sa kamay niyo. Wala dapat na naliligaw. Wala dapat nagkakasakit. Wala dapat naghihirap. Sapagkat hindi plinano ng Diyos, mga basahin ng Biblia, ang kahirapan. Hindi rin plinano ng Diyos ang sakit at kamatayan. Narinig na yun? Ha? Ang tanong ko ay, bakit tayo nagkakaganoon? Kanila, narinig ko, marami daw may sakit. Maski dito sa ating choir, marami na may sakit. Sa mga preachers, marami may sakit. Kako, bakit kaya?
Ha? Ayan ang aalamin natin ngayon. Gusto niyo malaman? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay, taas ang kamay niyo. Sa bilang kong 3, as usual, alam niyo yung ginagawa niyo yan, sinusukat ng Diyos yan. Kung hanggang sa nakakarating yun, yuko nyo. Kung hanggang saan. Iba, kalahati lang. Yung iba, kamay lang. Hindi na yuyuko. Pag yuko, yuko talaga. Amen ba? So, at ito pa, nakakagulat, Kasi may narinig ko sa kanina, sa radyo ko siguro narinig yun na ang pananalig daw ay nahihingi din. Hindi, sa totoo lang, sabi sa Biblia, to each man, God has already given a certain measure of faith. Pinagkalooban na ng Diyos ang bawat tao without our knowing it, kahit anong pinanggalingan mo, a certain measure of faith. Kaya lahat ng tao, naghahanap ng Diyos. Ang iba namang gumagawa ng kanilang Diyos-Diyosan para mayroon silang makapitan. So, ang tanong dapat is, how do we develop our faith? Paano natin palalakasin ang ating pananampalataya? Gusto niyo lumakas? Okay. Taas ang kamay, taas ang kamay. Alam mo, diyan tayo humihina, hindi ko pa binababa ang kamay. Wala pang 10 minutes, lupay-pay na. Wala na sa itaas. Sa bilang kong 3, yuyuko kayo at sasabihin nyo, ngayon na, ngayon na, ngayon na. 1, 2, 3. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. Balikan natin yung huling binigay sa atin ni Brother Ray na magandang balita. Pinaliwanag ko sa inyo bakit ang introduction ay laging sinasabing, Brothers and sisters, I have good news for you. Iyan po ay galing sa bibig ng anghel. Ang mga anghel ay tagahatid ng mabuting balita na galing sa bibig ng Diyos. Sapagkat walang ibang mabuting balita kundi yung sinabi ng Diyos. Yung sinabi ng tao, nako, di mo maasahan yan. No? Kaya kung gusto nating bumuti, ang mabuting balita na galing sa bibig ng Diyos ang lagi nating pakikinggan. At ang pakikinig ay, anong makakahula doon sa sasabihin ko? Ang pakikinig ay, ngayon na. Yun ang sinigaw niyong 3 ulit. Ngayon na, ngayon na, ngayon na. Ngayon na ang ano? Matulog? Kumain? Mag-ingay? Ngayon na ang panahon ng pakikinig. Amen? Nang salita ng Diyos. Sabi doon sa talatang 51-52, 2 verses lang actually, siya'y sumama sa kanila pauwi sa Nazaret at siya'y naging masunurin sa kanila. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus, lumawak ang kanyang karunungan at lalong naging kalugod-lugod sa Diyos. Sa English, then he went down to Nazareth with them and was obedient to them. But his mother treasured all these things in her heart. And Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and men. Bibigyan natin aral ngayong gabi, liwanag, sa tulong Espiritu Santo ay yung salitang, he grew in wisdom and stature and in favor with God and with men. Naging siyang kalugod-lugod at umunlad ang kanyang karunungan. 2 tanong lang ang aking sinulat.
Ang isa ay, paano tayo magiging kalugod-lugod sa Diyos tulad ni Jesus? At ang pangalang tanong ay, ano naman ang mapapala at paasahan ng isang taong namuhay na kalugod-lugod sa Diyos? Nakikinig na yun? Ano gusto niyong unahin? Yung napapala ng isang taong namumuhay ng kalugod-lugod sa Diyos o yung paano tayo mamumuhay na kalugod-lugod sa Diyos at sa tao? Ha? Sino ang pipiliin niyang paano unahin? Sino ang ibig piliin yung anong mangyayari at anong mapapala kung tayo ay maging kalugod-lugod sa Diyos? Ha? Kung ako papipiliin niyo, anong pipiliin ko? Ha? Alam niyo, sa totoo lang, hindi tayo magkaka-interest sa paano tayo magiging kalugod-lugod sa Diyos. Kung hindi natin malaman yung ano ang magiging tayo kapag tayo ay namuhay ng kalugod-lugod sa Diyos. Diba? So to interest your listener, you have to make a choice which will interest them. Yung paano maging kalugod-lugod o anong matatanggap kung ikaw ay maging kalugod-lugod. O, halimbawa, paano manalig o ano ang tatanggapin mo kung ikaw ay manalig. Siyempre, una muna, by nature, ano ang ating matatanggap? Hindi yung ano ang ating gagawin, kundi ano ang ating matatanggap. Totoo hindi? Bakit kayo naparito sa gawain ito? Ha? Makinig? Ay, nung unang dating yun, hindi kayo nakikinig. Yung mga baguhan, hindi nakikinig. Ay, tanong ko, paano mapapatunayan na ikaw ay nakinig? Ha? Paano? Ha? Hindi. Malalaman mo kayo nakinig kung pag tinanong ko kayo, masasagot niyo yung tanong ko. For example, pagkaraan sa linggo may tatanungin ko, nandito ka ba nung Sabado? Andito. Ano ang natatandaan mong aral o salita? Ha? Anong salita ang pinakahihintay ng marami? Lakasan nyo. Finally. Finally. Kasi pag finally, uuwi na yun. Totoo hindi? So sa kanyang pakikinig, wala siyang maunawaan kasi hinihintay yung salitang finally. Lalo kung humahaba na, yung finally nga pala, babalik tayo dun sa maagang session natin. Kasi yung aking doktor sa Amerika dumating, tiningnan ako kanina. Alay, ang heartbeat ko pala mabagal na. 46 na lang per minute. So, nakonsensya, sabi niya, hindi ka ba hihilo? Hindi ka ba nagpapass out? Kako, hindi naman, Dok. Sabi niya, unusual ito. Sabi sa akin, wala ka naman sintomas na ganon. So sabi niya, pumunta ko ulit sa Amerika, 2 linggo kitang obserbahan. Hopefully niya, hindi kita bibigyan ng pacemaker. Well, anyway, sabi ko, Dok, matagal na yan, di ba? Ang aking puso, marunong magpahinga. Huwag lang siyang titigil. Amen ba? Para hindi siya mapagod, para humaba ang buhay namin, dahan-dahan lang. Pero continuous. Hindi nagiging boring. Kumbaga, malakas yung tapo ng dugo. Mabagal nga ang dating, pero lahat na parte ng katawan, pati doon sa pati, tinignan niya, sabi niya, okay naman ang distribution ng
ng sirkulasyon ng dugo mo. Kaya lang kanya, puzzle ako doon sa puso mo ito. Kako yan ang puso ng pang-long distance. Amen ba? Pang-long distance. So ngayon, teka baka malayo tayo na sa ano. So ngayon, mula ng Sabado, di ba, inurasan ko na balik ako sa 1 oras. 1 oras lang. Kaya, samantalahin niyo yung oras na yan. No? Huwag mo na kayo makipagkwentuhan. Hayaan niyo muna ako magkwento sa inyo. Diba? Pagkatapos, saka naman kayo magkwentuhan. Amen? Masarap sana kung pag-uwi niyo, ang pinagkukwentuhan niyo, yung narinig ninyo. Ay naman, pinagkukwentuhan, sabi niya, ang haba naman. Ang haba naman. Amen ba? O ito, bibigyan ko na isang magandang ginagawa ng Diyos sa taong namumuhay, nakalugod-lugod sa Kanya. Pagkatapos, ibigay ko sa inyo ang isang hakbang para tayo ay maging kalugod-lugod sa Diyos at sa ating kapwa-tao. Hindi pwedeng malugod sa atin ang Diyos kung kinainisan tayo ng maraming tao. Automatic yung kapag ikay namuhay ng kalugod-lugod sa Diyos, kalulugdang ka rin ng maraming tao. Amen? Tasa kamay nyo. Kayo ba'y naniniwala sa ako'y gwapo? Bakit? Bakit? Sa totoo lang, pag tinitinang ka mukha ko sa, camera nga pala, close up. Matagal na natin, hindi ko yan. Ikaw, matagal na kitang inaimbitahan. Dumalo ka dito, kisa pintas kang pintas dyan. Inaabangan mo naman ito, lagi dyan sa television na yan. Subukan mo lang pumunta dito. Tumabay ka sa kanila, makihalo ka. Sa primero, hindi ka iindak. Pero wag ka, di bago tayo magtapos, talo mo pa sila. Mas mataas ang talon mo sa kanila. Amen ba? Kasi itong nanonood na ito, lagi nagtatanong, ano ba yung mga taong yan? Palakpak ng palakpak. Kung anong sabihin ni Belarde, ginagawa nila. Amen ba? Alam nyo, ako'y nangako sa Diyos. Araw-araw, may pasisihay na akong tao. Yung taong hindi makangiti, uuwi yun na, nakanganga. Humahalakak. Ay, nakwento ko na ba sa inyo? May isang tao, na kasi anong gawin mo, hindi talaga siya ngumingiti. Hindi siya tumatawa. Sumama dito. Minsan. Alam niyo, pag uwi, dumudugo yung labi. Dumudugo yung labi. Bakit? Naihinat sa katatawa. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Okay, pakinggan niyo ito. Unang mo nang ginagawa ng Diyos sa taong namumuhay ng kalugod-lugod sa Kanya. It's found in Genesis chapter 6. Pulutin natin from verses 5 to 11. This is what is written. Pakinggan nyo. The Lord saw how great man's wickedness on the earth had become, in that every inclination of the thoughts of his heart was only evil all the time. The Lord was grieved that he had made man on the earth, and his heart was filled with pain. So the Lord said, I will wipe mankind whom I have created from the face of the earth, men and animals and creatures that move along the ground and birds of the air, for I am grieved that I have made them. But Noah found favor in the eyes of the Lord. This is the account of Noah.
Noah was a righteous man, blameless among the people of his time, and he walked with God. Noah had 3 sons, Shem, Ham, and Japheth. Now the earth was corrupt in God's sight and was full of violence. God saw how corrupt the earth had become, for all the people on earth had corrupted their ways. So God said to Noah, I am going to put an end to all people, for the earth is filled with violence because of them. I am surely going to destroy both them and the earth. So make yourself an ark of cypress wood, make rooms in it, and coat it with pitch inside and out. Sana yun. Balikan na sa Tagalog. Nakita ni Yahweh na labis na ang kasamaan ng tao at wala na itong iniisip na mabuti. Kaya't ikinalungkot niya ang pagkalalang sa tao. Sinabi niya, lilipuling ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipuling ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Bakit ba nilalang ko pa ang mga ito? Sa mga nilalang niya'y sinuwa lamang ang naging kalugod-lugod sa kanya. Napakabuting tao ni Noah. Siya na lamang ang natitirang matuwid ng panahong iyon. Palibhasa'y namumuhay na kasama ng Diyos. Siya ay may 3 anak na lalaki, sina Shem, Cam at Japheth. Maliban kay Noe, ang lahat ng tao'y masasama at laganap ang kasamaan kahit saan. Ito ang kalalagayan nakita ng Diyos sa lahat ng dako. Sinabi ng Diyos kay Noe, lilipuling ko na ang tao sa daigdig. Umabot na sa sukdulan ang kanilang kasamaan. Kaya pumutol ka ng kahoy na sipres at gumawa ka ng 1 daong na may mga silid. Pahiran mo ang alkitran, ang loob at labas. Pati sukat, nandoon na. Hindi ko pupuntan ng daong. Okay. What does this mean? In his time, panahon ni Noah, alam mo, nagsisi din ang Diyos eh. Nagsisi siya, bakit nilalang pa niya ang tao? Magbibigay lang naman sa kanya ng sakit ng ulo. Narinig niyo, di ba? Nagsisi siya. Lumaganap ang kasamaan. Wala nang namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Wala nang lumalakad sa katwiran ng Diyos. Kanya-kanya na sila. Ang tao noon. Kaya sabi ng Diyos, sobra na kayo. Sobra na ito. Sabi niya. So nagdesisyon siya, ubusin ko na sila. Lilipuling ko na nga mga ito. Pati mga hayop, lahat na nilikha ko. So nagkaroon ng baha noon. Kaya lang bago ginawa niya yon, naalala niya si Noah. Ang taong namumuhay na kalugod-lugod sa Diyos, hindi nakakalimutan ng Diyos. Hindi nakakalimutan ng Diyos. Pagdating ng araw ng mga sakuna, bagyo man, lindol man, gyera man, o kung ano man yan, ang taong kalugod-lugod sa Diyos, namumuhay kalugod-lugod sa Diyos, pagsasabihan ng Diyos. Either umalis ka muna riyan, o kaya maghanda ka. In many ways, hindi man papakita of course sa atin ng Diyos. No? Pero by instinct, may magbubulong sa yung may darating na ganito. O kaya mapagkikita mo sa paligid mo na lahat nagkakasakit na. Lahat nagkakamatayan na. Ano kaya ang problema? Diba? Pero kung hindi ka namumuhay na kalugod-lugod sa Diyos, kasama ka doon sa mga iyon. Hindi ka naalalahanin ng Diyos. Pero pag tayo namuhay na kalugod-lugod sa Diyos, nakakasunod sa Kanyang kalooban, ibig sabihin noon, hindi ka makakalimutan. God will provide for your salvation.
Tuturoan ka ng Diyos paano ka maliligtas. Tuturoan ka ng Diyos paano ka hindi idadamay doon sa karamihan. Hindi ba nakaka-interest yun? Ano gusto nyo? Idamay sa karamihan o exempt ng Panginoon? Kailangan mamuhay tayo ng kalugod-lugod sa Diyos. Amen? Bago ko sabihin sa inyo yung paano tayo mamumuhay ng kalugod-lugod sa Diyos, sasabihin ko pa sa inyo ang isang kwento sa Biblia. Madalas ko itong binabahagi sa inyo. Pinahanap ko kayo sa mga disciple na ka-duty kanina. It's found in 2 Kings chapter 38 verses 1 to 5. Ito po tungkol sa isang hari na nagkasakit. Ang sakit niya bukol sa puno ng tainga. Si Haring Hezekias. Ang nagsabi sa kanya na mamamatay na siya, hindi siya gagaling sa sakit na yon, hindi doktor, lingkod ng Panginoon, propeta ng Panginoon. Ibig sabihin, kinausap na ng Diyos, kasi ang Diyos noon nangungusap sa pamagitan ng mga propeta na pinipili niya. So sabihin sa propeta, sabihin mo sa haring yan, maghanda na siya ngayong gabi, ihanda niya kayong sambahayan, yung papalit sa kanya, etc., sapagkat di na siya gagaling sa sakit na yan. Mamamatay na siya. So, pinuntahan ng propeta. Sinabi, siyempre, ang reaksyon, nanginig. Diba? Pero hindi niya sinisi ang Diyos. Hindi sinisi ang Diyos. Ang unang pumasok sa kanyang isipan, lumapit sa Diyos. Lumapit sa Diyos. Humarap siya sa dingding, tumalik doon sa propeta, humarap sa dingding, at nanaghoy. At ang sabi niya, Yahweh, ayaw ko pang mamatay. Pagbigyan mo ko. Bata pa ako. Namuhay naman akong kalugod-lugod sa iyo at di minsan hindi kita sinuway. Kahit ako ay hari na. Hindi pa nakabababa ang propeta, kinausap na Diyos. Bumalik ka doon sa hari, sabi niya, aabutan mo niya na umiiyak, nananaghoy, nanambitan. Sabi mo sa kanya, sige, tahan ka mo. Narinig ko yung kanyang kahilingan. He is bargaining with me for more years. Tell him, I'll give him 15 more years of health. Bibigyan ko pa siya ng 15 taon na buhay na malusog, payapa ang kanyang kaharian. Well protected, well provided. Yun sinabi doon sa hari. No? Sabi nung hari, gusto makasiguro, paano ko matitiyak na iyan ay totoo? Anong tanda ang maibibigay mo sa akin? Sa susunod, bibigay ko sa inyo tandang yun. But the point there is, pag tayo pala ay namuhay ng kalugod-lugod sa Diyos, we can bargain with Him. Hindi ka tatanggihan ng Panginoon. Ito pa, isang taong namuhay ng kalugod-lugod sa Diyos. Si Abraham. Nung sukdula na ang kasamaan sa Sodom and Gomorrah, no? Nagdesisyon ng Diyos na yun ay tabunan ng asupre. Patayan sila lahat doon. Kaya lang, naalala ng Diyos uli si Abraham, mayroong pamangkin doon sa Sodom, si Lot. So sinabi ng Diyos, yung kanyang balak, pag tayo namuhay ng kalugod-lugod sa Diyos, pag may balak ang Diyos na maapektuhan ka, papaalam sa iyo. Papaalam sa iyo. No? Ngayon, wala naman naisip si Abraham, kundi yung kanyang doon. So, ang sabi ni Abraham, teka muna, Lord. Sabi niya, alam kong ikaw ay makatarungan. Idadamay mo ba kung mayroon 50 doon na nakasusunod sa iyong kalooban, namumuhay ng matwid?
kalugod-lugod sa iyo, anong sagot ng Diyos? Hindi ko gugunawin ang bayan dahil sa 50 na taong matuwid. So nagduda si Abraham. Siguro niya, walang 50. No, sabi niya, teka muna Lord, just in case lang. Walang 50, mayroon 4 na po. Ang sabi ng Panginoon, maghanap ka. Bigyan mo ko ng 4 na po doon. Dahil sa 4 na po, ililigtas ko ang bayang yon. Hindi ko tutuloy ang aking balak na pagunaw. Kinabahan si Abraham. Wala siguro 4 na po. Sabi niya, Lord, 30 po. Nagtawaran sila. Akala ni Abraham, nasa Divisoria siya. Pero tinamang gabait ng Diyos. Nakipagtawaran kay Abraham. Sabi ni Abraham, sabi ng Panginoon, sige hanggang sa dumating sa 10. Sa 10. Pagdating 10, sabi ng Diyos kay Abraham, maghanap ka ng 10. Dahil sa 10 taong matuwid na namumuhay ng kalugod-lugod sa akin, ililigtas ko ang bayang yun. Si Abraham, naniwala na wala siyang makukuha. Tumigil na siya. Ako po ay naniniwala na kung hindi nang hinawa si Abraham sa kanyang pagtawad sa Diyos, may makukuhang 2 tao dun. Sa bagong tipan, 2 lang ang hinihingi ng Diyos. Saan man may 2 na nagkakatipon dahil sa akin, anumang pagkasunduan nilang hingin sa akin, ibibigay ko sa kanila. Diba? Matthew 18:19. Sapagkat saan man may 2 na nagpupuri, nakikinig ng salita ng Diyos, namumuhay ng kalugod-lugod sa Diyos, ang kahulugan noon, kasama nila ang Diyos. Kasama nila ang Diyos. Yan ang sinasabi doon sa Noah in the book of Genesis. Namuhay si Noah ng kasama ang Diyos. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Okay, isa pa. Magugustuhan niyo ito. Gusto niyo. Pag ikaw ay namuhay ng kalugod-lugod sa Diyos, kahit hindi pa panahon, humingi ka sa Diyos na hindi pa napapapanahon, hindi ka tatanggihan ng Diyos. Ibibigay sa Diyos ang hinihingi mo. Hindi kayo di-disappoint. Saan niyo masusupungan yan? 3 tao ang ibibigay ko sa inyo. Pang-una si Noah, namuhay na kalugod-lugod sa Diyos. Pangalawa si Abraham. Pangatlo si Maria, ang babaeng highly favored by God. Bakit highly favored si Maria? Mula na siya i-conceive, isilang kasama niya ang Diyos. Paano ko nalaman yan? Nang batiin si Maria ng anghel, sabi niya, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Nagulami na si Maria. Hindi niya alam, kasama pala niya ang Diyos. Diba? Kaya nang humingi si Maria ng alak, anong sabi ni Jesus? Babae, hindi ko pa panahon. Wag mo ko isama sa problemang yan. No? Siguro kung ako yun retreat na tayo, ano? Hindi, sabi ni Mary, buong loob ni Mary Sabi niya sa makatulong, makinig ko sa kanya, ha? Kung anong sabihin niya, sundin niyo. Tapos tumalikod si Mary. Anong ginawa ni Jesus? Tinawag yung makatulong. May 4 na tapayan doon. 6 na tapayan. Na walang laman. Bakit walang laman na yung mga tapayan na yon? Wala ng tubig. Maraming bisita Hinugasan yung mga paa ng mga bisita.
Kasi sa Hudyo, hindi ka pwedeng pumasok doon sa noon na hindi hugasan ng paa mo. So naubos doon, panugas ng paa. Diyan, sa ilalim ng stage na ito, may pool dyan. Noong unang araw na pinabuksan ko yan, may pumasok, may dalang galon na walang laman. Gustong sumalok ng tubig doon? Ha? Pakikinggan nyo ng mabuti ang instruction. Hindi ko sinabing sumalok kayo ng tubig, mauubos yun. At saka, kita mo naman, hinuhugasan yung mga paa doon na mga may sakit. Ano? Yung iba doon, may alipunga. Amen ba? Tapos sasahaw ka doon, tapos papainom mo doon sa... Kabawa naman iinom mga yun. Hallelujah. Kailangan pakikinggan natin ang mabuti ang instruction. Amen. Hindi tayo talon ng talon, butang-tang puta. Hindi man natin naintindihan yung ano. Diba? Ito, may nagkwento sa akin. Tuwan-tuwa daw mga pare ngayon. Ha? Kasi marami nangungumpisal. Marami nangungumpisal. Kayo nangumpisal na ba? Nako. Paano kayo kalulugdan ng Diyos yan? Ha? Kaya mayroon, ay ibibig ko sa inyo, tatanong ko sa mga pare ito, kibis sa bakani. Sa simbahan may tinatawag yan mga sacraments. Sacrament of baptism, sacrament of confession, sacrament of marriage, sacrament of ano? Oh, penance daw, penance. Alamin ko yan. Alamin ko yung bakit pinagagawa ng simbahan yan. Basta mayroon ugat yan sa Biblia, pangar ko sa inyo. At ako naman ay naniniwalang may ugat sa Biblia yan, sa salita ng Diyos. Hindi lang sa ating gaanong pinapaliwanag. Ito, walang taong namumuhay na kalugod-lugod sa Diyos. Kasama kayo, kasama ko. Bakit? Anong sinasabi ng Biblia? Ha? Walang matwid ni isa man. Everybody falls short of the glory of God. Lahat tayo nagkulang. Lahat tayo nagkukulang. Kahit yung mga binyagan, nagkukulang. Kita niyo aking tinawag nagpatotoo? Binyagang Katoliko, lumalaki sa simbahan, di naniniwala kay Kristo. Antikristo, hanggang sa makakita yung 100 pesong lumilipad-lipad nung siya'y nagugutom. O diba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So, bakit naglaan ang ating Santa Iglesia ng Sacrament of Confession? Because sinasabi sa Biblia, 1 John, first letter of John, chapter 1, verse, di ko matandaan doon. Sabi doon, 9, He is faithful and just, that if we confess our sins, He will forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Through confession, lilinisin tayo ng Diyos sa lahat ng ating karumihan para tayo makapamuhay ng kalugod-lugod sa Kanyang harapan. Amen ba? Yes, iyan na yan, mga hakbang para tayo kalugdan ng Diyos. Ang tanong, paano kinalugdan si Jesus ng Diyos at ng mga tao? Yung batang si Jesus. Sabi sa ating tununghayan, isang araw, nawala si Jesus. Hindi naman actually nawala, nagpaiwan sa templo. Nang umalis si Mary and Joseph pauwi, nagpaiwan si Jesus. Nandoon sa harapan ng mga iskriba at parisiyo. Nagtatanong. At nagugulat yung makausap niya sapagkat
yung sagot niya doon sa mga nagtatanong din sa kanya, may kapangyarihan. May karunong taglay at may kapangyarihang taglay. Ngayon, after that, pinagalitan ni Mary. Napagalitan pala si Jesus ni Mary. Di na po na yun. Ang sabi niya, anak, bakit mo ginawa ito sa amin ang iyong ama? Balisang-balisang lang kami sa kahanap sa iyo, Anong balik ni Jesus? Sabi niya, ba't niyo ko hinahanap? Diba? Di mo alam na dapat ako'y nasa tahanan ng aking ama? Nagsalita pa ba si Mary? Di na, tumahimik na lang. Although hindi niya naunawaan, sabi sa Biblia, hindi nila naunawaan yung sinabi ni Jesus. Ako'y naniniwalang naunawaan nila yun, ni Mary yun. Bakit? Kilala ni Mary si Jesus Mula ng kanyang dalhin sa kanyang sinapupunan Anak ng kataas-taasang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Amen. Pero sabi sa aklat ng Pilipos 2:5 hanggang 11, sinusulat doon, tularan niyo siya. Your attitude should be the same as that of Christ Jesus. Or your mindset should be the same as that of Christ Jesus. Though He is God, He did not assume to be God. Bagamat kilala niya siya Diyos, hindi siya nagpagka-Diyos. Hindi niya ginamit yung katangayan niyang pagka-Diyos. Hinubad niya, pangsamantala, at naging tao. Nang siya'y maging tao, siya'y naging masunuring anak. Masunurin, hindi lang isang araw sumunod si Jesus. Hindi lang kung kailan niya gusto. Hindi. Hanggang kamatayan. All the way to the cross, Jesus lived according to what the Father will is and according to what Mary and Joseph wants Him to do. Kita nyo? Tayong tao, paano tayo kalulugdan ng Diyos? Simpleng instruction, hindi natin masunod. Madalas inuulit ko, pagdating ng finally, wala mo nang kikilos. Hindi naman kayo mawawala ng sasakyan dyan Amen ba? Hindi pa tapos. Nakinig pa lang kayo. Yung biyaya nandun sa dulo. Sa mga nakinig. Doon ibibigay ng Diyos yung kanyang papapala sa mga taong hindi nagmamadali. Hanggang sa matapos. Amen ba? Si Jesus sumunod mulang pagkabata all the way to the cross. In fact, hirap din siya, di ba? The first sorrowful mystery is what? The agony in the garden. Iyan ang beauty ng rosaryo natin. Iyan ang history ng buhay ni Jesus. At iyan din ang history ng buhay ng bawat manampalataya. May joyful period, may sorrowful period, at may glorious. Meaning, panalo. Victorious. At the end, we will become victorious. Amen? So, wag kayong magtataka, bakit ang buhay parang gulong ng palad. Gulong ng palad. Gulong ng palad. Minsan nasa ibabaw. Minsan nasa ilalim. Ang kadalasan, di iba na iwanan sa ilalim. Hindi na makabaibabaw. Pero ang tunay manampalataya, hindi sumasabay sa gulong ng palad. Nakasakay sa gulong.
Nasa ibabaw lagi ng gulong. Umiikot ang gulong. Nanatili siya sa ibabaw. Nakakita na kayo mga ekspertong siklista, umiikot yung gulong, pero nandun pala sa ibabaw pa rin sila. Yeah. Ganyan dapat ang ating buhay Kristiyano. Whatever happens, nasa joyful period tayo. Sabi ng Biblia, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Magalak kayo lagi sa Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, magalak kayo sa Panginoon. Ano man balita dumating sa inyo, magalak ka. Good news, bad news, magalak ka. You know why? Sabi sa Biblia, nasumpungan ko, Romans 8:28. 8:28. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him. Alam natin na sa lahat ng bagay, sa lahat ng pangyayari, ang Diyos ay kasama nating gumagawa sa ikabubuti natin. Amen? Sa ikabubuti natin. So, paano mo matatandaan, paano nagiging masunurin ang isang tao? Paano naging masunurin si Jesus? Anong sabi doon? He humbled Himself. He humbled Himself. Nagpakumbaba siya at nagpakababa. Hindi siya nagmayabang. He did not assume wisdom. He did not assume His power as God. Namuhay siyang kapantayan ng tao. Nagutom, napuyat, napagod. Lahat na hirap ng tao, dinaanan ni Jesus. Pero nanatili siyang masunurin. Bakit? Bakit? Mababa ang kalooban. Ang taong mababa ang kalooban, hindi man niya magustuhan ng utos, susundin niya. Basta hindi naman makakasama sa kanya o hindi makakasama sa iba. Ang taong mataas ang kalooban, naku, ba ako sumunod yon? Makikipagdebate muna sa iyo. Bibigyan ka na kung ano-anong katwiran. No? Kalulugdan ba ng Diyos yun? Hindi. Sabi sa militar, obey the command before you complain. Sundin bang utos, no, bago ka magreklamo? Si Jesus, isa pang katangian, nagpapatunay sa mabang kalooban, basahin sa Matthew 5:17-18. Matthew 5, chapter 5, verses 17-18. Ang sabi ni Jesus, naparito ako hindi para pawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta, kundi naparito ako para tupden, ituro at sundin. In other words, ang utos, ang batas, hindi digiwa yan para makasama sa tao. Lahat ng batas, lahat ng reglamento, rules and regulations, makabubuti sa tao. Huwag lalang ginawa ang batas ng Diyos na makasasama sa tao. Basahin niyo ang kautusan. Masama ba yung sinabing, huwag ka magnakaw? Makakabuti sa iyo yun. Masama ba sinabing, huwag ka mangangalunya? Mabuting utos. Sapagkat kapag nangalunya ka, sa impyerno ang punta mo. Amen ba? Paano brother May kung hindi ko na gusto yung aking kasama? Problema mo yan. Mamimili ka lang. Tatalong ka sa impyerno o magtitiis ka hanggang sa makarating sa langit? Tatandaan nyo, yung pangsamantalang binibigay ng mundo na kapahingahan dito o kaya katuwaan, temporary lang yun. No? Pero kapag nakapagtiis ka, dahil iyan ang gusto ng Diyos, matutulad ka kinuha. Ililigtas ka ng Diyos.
Hindi ka nag-iisa. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. And finally, Anong kagalakan ang aking nadarama? Sa ngayo'y mayaman na, finally. Kung ngayon ay babalik na, ako ngayon ay babalik na, finally. Sabay-sabay! Yes! Finally! 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 Ako ngayon may bagong buhay. Ako ngayon may bagong buhay. Lumuntag ang mga pinagpala! Ako ngayon ay pinagpala. Sumigaw ang mga tagumpay! Ako ngayon ay tagumpay. Finally! Sabay-sabay! Yes! Finally! And finally! Finally! Sabay-sabay! Yes! Finally! 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 Sabay-sabay! Yes! Finally! purihin ang Panginoon. Okay, taas ang ating mga prayer request. Your handbags, everything. Taas nyo. Bottled water. Alam mo, ang tubig niyan, mahalaga yan. No? Kaya pahalaga yung tubig niyan para hindi kayo nagkakasakit. Iaaral ko muli yan. Sa Sabado, pabalik kayo Sabado, may pakikita ko sa inyo na pinikita sa akin ng Panginoon. Alam sa El Shaddai, walang mahirap dito. Sa totoo lang, yayaman kayo lahat. Hindi nyo lang alam kasi gamitin yan eh. Yan, pakikita ko sa inyo ang sekreto ng buhay na ganap at kasiyasiya. Amen ba? Sabi sa Deuteronomy chapter 30 verses 19 to 20, sabi ng Diyos, saksi ko ang langit at lupa, naliglagay ko sa harapan nyo buhay at kamatayan, pagpapala at sumpa. Ngayon sabi ng Diyos, piliin nyo buhay. Piliin nyo buhay, party list. Amen ba? Kay may buhay. Kay anong binay? Kay El Shaddai. Kay El Shaddai may buhay. Pakikita ko sa inyo kung anong mayroon kayo. Totoo lang. Hindi lang natin kung nalaman ko lang ito ng mas maaga, nagbasa ko ng Biblia, hindi ako dapat natanggalan ng bituka. Ano? Hindi ako dapat natanggalan ng bladder, gallbladder. Hindi ako dapat na-bypass. Heart bypass 17 years ago. Kasi ang plano ng Diyos, isang planong matagumpay, malusog, sagana sa lahat ng bagay. No? Hindi ko alam noon. Lahat na makikinig ng aral na ito, tandaan nyo, kung may sakit, gagaling. Kung nagkukulang, yayaman. Amen? Nakita nyo, kung pangit, gaganda. Alam? Kung malungkot, sasaya. Amen ba? Sige sabihin niyo, Panginoon, salamat po sa mabuting balita na nagbibigay sa amin ng ibayong liwanag upang makita namin ang kalagahan ng buhay na bigay mo sa amin. Kaya naman, sa pangalan ni Jesus, ako po ay taos-pusong nagpapasalamat at nagpupuri dahil sa mabuting balita na patuloy niyong inahayag
sa amin. Ngayon, pagpalain niyo po ang lahat ng aking kahilingan. Pagpalain niyo po ang lahat na hawak ng aking mga kamay. Pagpalain niyo po ang aking isipan, ang aking pandinig, ang aking pananaw, ang aking bibig, ang aking puso, at lahat sa aking katawan. Nang sa gayon, ako ay makapamuhay ng kalugod-lugod sa inyo at sa aking kapwa-tao. Amen? Amen. Okay. Baba mo na yung hawak kamay. Then find your partner. Find your partner. Unang tatanong mo sa partner mo, anong gusto mo? Okay. 1 plus 1. Okay. Kayo ang pipili kung anong gusto nyo. Iyon ang sasabihin sa pangalawa. Kung ako kayo, ano sa tingin nyo ang pipiliin ko? Ha? Ha? Hindi, ganito yung sasabihin ko. Gusto kong mamuhay na kalugod-lugod sa Diyos. Ulitin nyo nga. Gusto kong mabuhay ng kalugod-lugod sa Diyos. Ulitin nyo. Gusto ko Kung mabuhay ng kalugod-lugod sa Diyos. 1 plus 1. Ano gusto mo? 3 plus 3. Gusto kong mabuhay ng kalugod-lugod sa Diyos. O ngayon, talaga gusto niya yan? Ito ang sabihin nyo sa bandang huli. Ha? Balik tayo Sabado. 1 plus 1. Ano gusto mo? 3 plus 3. Gusto kong mabuhay ng kalugod-lugod sa Diyos. 7 plus 7. Balik tayo sa Sabado. Taas sa kamay, taas sa kamay, taas sa kamay, sa kamay. Pagtapon ko sa inyo, sasalo nyo ito at yung isisigaw nyo. Ha? Ano anong isisigaw nyo? Ha? Sasabihin nyo, Lord, babalik, babalik, babalik ako sa'yo. Baka kung saan kayo bumalik, ha? Are you ready? Babalik at babalik ako sa'yo. Ayan, mapagpalang oras po mga ka-pray partners, brother and sister in Christ. Akala ko po sasabihin ng punong lingkod, babalik ako sa Sabado. hindi ko pa pwedeng sabihin yun kasi andito pa po tayo sa malayo. So, hindi pa ako makakabalik ng Sabado. Pero loobin ng Diyos, ayan. So muli po, ito po ay ang episode ng ating gawain noong January 10, 2017. At nagagalak po ako na makita muli si Brother Ray Vargas. Ayan, so saan man siya naroroon? So sana magbalik siya sa ating gawain, dalawin niya tayong muli at manumbalik ang kanyang paglilingkod sa Panginoon. So, bali ito po ay ang gospel na ginamit, Bible verse ay ang chapter 6 verse 5 to 14.
So, yun, bali ito ay continuation pa rin ng buhay, no, pagninilay sa buhay ni Noah. So, ayan, ma-share ko lang po yung mga ka-prayer partners. Ang ating punong lingkod po ay parang na maihahalin tulad din natin kay Noah, no, sa kanyang pagsunod sa Panginoon. Pero kung mapapansin niyo po yung mga kwento ng punong lingkod, nung siya po'y nag-aaral ng college, yung pagsunod po niya sa Diyos ay hindi naman po agad-agad eh. Hindi rin po bigla, hindi po siya instant. So sabi niya, nabanggit niya na bago siya pumasok sa school, dumadaan po siya sa simbahan. So kaya ngayon kanyang mga pantalon ay panay sulsi na, puro tahi na. And then, hindi naman siya agad talaga tinawag, no, ng ating Panginoon. So, siya ay nag-aral, nakatapos ng pag-aaral, nag-college, nagtrabaho, nagnegosyo. So, bago po niyan na tayo ang gawain, dumaan pa rin po siya sa mga trials at pagsubok ng buhay. Di ba po, siya ay na-bypass sa kanyang puso, sa kanyang bituka, at meron pa siyang ibang operation na hinarap, no, sa kanyang buhay bago po siya tuluyan talagang makasunod sa kalooban ng Panginoon. At idagdag po natin dyan yung personal persecution po ng kanyang sariling asawa na si Sister Belen, na pinapersecute po yung gawain, di ba? So marami pong pagsubok na hinaharap, no, ang isang matuwid na lingkod ng Diyos. Pero ang kagandahan po sa punong lingkod ay hindi po siya nagpatinag. Katulad ni Noah. No, si Noah po ay masunurin po sa ating Panginoon. Ganon din po ang punong lingkod sa kapanahunan natin. Kaya po ang title nitong episode na to ay Ako si Noah ngayon. Kasi sobra din naman ang pagsunod ni Noah sa ating Panginoong Yahweh El Shaddai. At syempre, kung sasalamin din natin ang buhay ng ating punong lingkod, sobra din talaga ang pagsunod niya sa kabila ng mga pagsubok na dinaanan po ng gawain. Ang himpilang pinagpala ay naririto pa rin. Sa mga oras na to ay nahihirapan na po magsalita ang punong lingkod. Pero nakikita naman natin na talagang nag-aalab pa rin yung kanyang kauhawan sa pagninilay ng salita ng Diyos. Hindi ba po? So, yan. Maraming salamat, ka-prayer partners. Marami na po tayo na-share. And muli po tayong nag-aanyaya na patuloy po tayong makinig, dumalo sa ating mga gawain. Diyan po sa Sukat Parañaque, San Dionisio, Abel City Grounds. Every Tuesday and Saturday po yan. At syempre sa Amor Solo Prayer Meeting sa every Monday, Wednesday, Thursday, and Friday sa 118 Amor Solo Building, Legazpi Street, Makati City, Philippines. Ayan. I hope makapunta po kayo yan sa 4th floor, makapag-share po kayo at maka-attend ang ating mga gawain. Ayan. Maraming salamat, ka-prayer partners, and see you sa next video. At sa Diyos ang papuri, pagluwalhati. To God be the glory.